tinatapos ng dapat malaman ng lahat ng mambabatas, ng lahat ng taong bayan. Tinapos ng kapatid niya na si Bongbong Marcos ay bangag at adik. So unang-una sa lahat, General Browner, kung meron kang bayag, mas mabuti na pagtuunan nyo ng pansin itong mga politiko na nagnanakaw sa pera ng taong bayan. Yun lamang ba? Hindi pa mumulitiko ang mga sinabi ni Amy Marcos. Ito ay sinabi niya dahil kapatid niya at mahal niya si Bongbong Marcos. Dahil si Amy Marcos ang naging ina at naging tatay niya nung panahon nila doon sa ibang bansa sa Hawaii. Kasi ito yung nagpalaki. So bilang kapatid, bilang ate, priority niya na alagaan itong si Bongbong Marcos at walang gusto o kahit ano nakapalit itong si Amy Marcos, kaya niya sinabi yun. So hindi yun pamumulitiko, Mr. Sandro. So siguro congressman si Sandro, matalino naman siya. So wag masyadong magpahalata ng bobo. At yung pagtakip ni Claire Castro doon sa mga sinabi ni Amy Marcos, hindi kami maniniwala sa mga sinasabi ng tagapagsalita ng Malacanang dahil hindi ka panipaniwala ang lahat ng testimonyang sinasabi nitong sa Malacanang. Puro fake news. Okay? So yun. Ano pa? AI daw yung video ni Saldico. So hindi AI ang video ni Saldico dahil sabi nga ni Dante Marcoleta, ang AI walang anino. Yung video ni Saldico ay merong anino. At unang-una sa lahat, yung video na pinost ay doon mismo sa Facebook page account ni Mr. Saldico. Hindi kung kaninong vlogger nang galing. So siguro ang AI yung utak ni Claire Castro. Oo. Next question. Sir, ano pa lang namin kay General Browner at kay General Ortates sa ating ANP at ating PNP? So sa ating PNP na pasabi ko, sa ating mga kapulisan at kasundaluhan, siguro naman alam nyo naman kung anong konstitusyon, anong batas ang inyong sinumpahan bago ninyo pinagsusuot yung mga uniforme ninyo. Protektahan ninyo ang taong bayan at hindi dapat magpagamit ang mga kapulisan sa lahat ng politiko na nandito sa ating bansa. Sa lahat ng oras, marapat lamang na protektahan ninyo at panigan ninyo ang taong bayan, hindi ang mga politiko na pangsamantalang nakaupo sa kanilang mga posisyon. Hindi sila mauupo sa kanilang mga posisyon kung hindi dahil sa taong bayan. So, General Browner, sa ating mga kasundaluhan at kapulisan, kayo dapat ang magbabantay ng katao. Kayo dapat ang magliligtas ng tao. Ngunit sa nakikita namin, imbis na protektahan ninyo at tulungan ninyo ang taong bayan, pinapaalis nyo pa sila at ayaw din silang magsalita ng katotohanan at mas pinoprotektahan ninyo ang mga politikong magnanakaw dito sa ating bansa. So, mas mabuti siguro na tulungan na nilang taong bayan, no? Para matapos na ito. Kasi adik ang Pangulo natin, bangag ang Pangulo natin, nagdodrog ang Pangulo natin. At hindi galing sa aming mga Pilipino, kung hindi galing mismo sa kapatid niya na si Amy Marcos. Sa tingin mo, sir, kung sa kayong bababayan si Bongbong Marcos? Sa tingin ko, etong si Bongbong Marcos, napakakapal ng pagmumukha niya. Mas makapal pa ang pagmumukha niya sa hollow block at simento ng flood control project. Kasi kung hindi makapal ang pagmumukha niya, matagal na siyang nag-resign. Milyong-milyong Pilipino ang nananawagan ng Marcos resign. Marcos resign. Marcos bangag. Marcos bumaba ka na kasi walang tiwala ang taong bayan sa'yo. Oh. Okay na? Sa tingin mo, sir, kaya ba naipunta si Pangulong Duterte sa daig dahil din sa pag-aadik ni Bongbong Marcos? Yes, dahil din sa pag-aadik niya, kaya pinadala yun si Mr. President doon sa ibang bansa. Kasi kung hindi siya adik, saan ka makakakita ng isang Pangulo na hindi niya alam kung anong konstitusyon at anong batas ang meron sa ating bansa? Unang-una sa lahat, bago mo dadalhin sa dahig ang isang Pilipino na merong nilabag sa batas dito sa ating bansa, kailangan niya muna dumaan sa Supreme Court. Kailangan muna yung dumaan sa Supreme Court para mapatunayan na kung siya ba ay karapat dapat dalhin doon sa International Criminal Court. So ang ginawa ng administrasyon, hindi sila dumaan sa due process at hindi sila dumaan sa Supreme Court. Hindi nila binastos nila ang kataas-taasang hukuman ng ating bansa. Ibig sabihin, wala pala tayong tiwala sa ating mga abogado. Wala pala tayong tiwala sa Supreme Court. Di ba? So hindi dapat yun ay kaadikan, katangahan nitong administrasyon ang paggawa nila ng pagpapakulong kay PRRD. At saka takot din sila na mabalik ang mga Duterte sa area. Bakit? Pag nabalik ang mga Duterte at naging presidente sila ulit, hindi na naman sila makakapagnakaw. Di ba? Hindi na naman nila magagawa ang mga gusto nilang gawin.
na puro pagnanakaw. Bongbong Marcos, magpupurious ka na. Wala ka pa rin nagagawa dito sa ating bansa. Imbes na pagandahin mo ang ating bansa, mas lalo mong pinalubog sa baha ang mga Pilipino. At ito rin ang mensahe ko kay Terry Ridon. Terry Ridon, isa kang gago, bobo, tarantado na congressman. Wala kang pinag-aralan, hampas lupa, insekto ka, bobo ka. Okay? Doon sa ano sir, dahil sa pagsisiwalat ni Senator Amy na gumagamit ng droga ang kanyang kapatid, sinabi ni Congressman Sandro na maaaring hindi sila magkadugo dahil sinisiraan niya yung si President Bongbong Marcos. Ngayon, si Senator Amy ay hinamon niya ng DNA test si Sandro at hair follicle test. Ano masasabi niyo po doon? So, sa tingin ko wala namang mali doon eh. Na sinabi ni Amy Marcos eh. Bilang kapatid, gaya na sinabi ko sa kanya, kapatid niya si Bongbong Marcos. Pero bilang public servant, dapat tinitignan mo rin yung kapakanan ng taong Pilipino. So dahil nakita ni Amy Marcos na napakarami ng napeperwisyo nitong bangag na administrasyon ng ating bansa, mas minarapat lamang niyang magsalita. 3 years daw sila hindi sila nag-uusap. Diba? At nung inilabas ang listahan ng lahat ng mga pusher at addict at drug lord, sabi ni Amy Marcos, andon ang pangalan ni Bongbong Marcos sa listing ng lahat ng mga gumagamit ng droga. Pero nagluhod si Amy Marcos at umiyak sa harapan ni PRRD na dapat daw unahin muna ang mga pusher. Yun ang hiningi niya. Kasi ang kapatid niya, user ng shabu. So dahil nakikita niya na marami nang napeperwisyo, mas lumala pa ito nung naging presidente siya, nagsalita siya sa harapan ng taong bayan na ang kanyang kapatid ay bangag at bobo. Sir, sa tingin mo, maliban kay Bongbong Marcos, meron pa bang iba nagpapatakbo sa Pilipinas? Meron nagpapatakbo ng ating bansa. Unang-una sa lahat, yung asawa niyang mukhang zombie na parang penguin kung maglakad, kinokontrol niya itong utak ng bangag nating Pangulo. Pangalawa na kumukontrol sa kanya, yung pinsan niyang tambaluslos na mukhang burat na buhaya na si Martin Romualdez na magnanakaw. Yan ang kumukontrol sa utak ng ating presidente. Kaya kung mapapansin niyo ang ating presidente, yung pagsasalita niya ay wala sa tono, wala sa tamang pag-iisip lahat ng mga sinasabi niya. Yun lamang, thank you. Sir, isa na lang. Ano yung opinion mo sa sinasabi ng mga dilawan na susuportahan nila ang Marcos resign pagkasama si Inday na mag-resign? Okay, so ganito yan. Mga dilawan, hindi kayo bobo. Nasa konstitusyon nating bansa, nasa batas ng ating bansa na kapag nag-resign o bumaba sa pwesto ang isang pangulo, automatic yan, papalit dyan yung vice president. At yung vice president naman, ang papalit dyan yung first na senador. Number 1 na senador ang papalit doon. So mga dilawan, huwag na kayo magbubuhan. Mag-aral kayo na mabuti para hindi kayo magbukang kabubuhan. Sir, huling panawagan Yes. para sa mga kababayan nating Pilipino. Lahat ng mga Pilipino, lahat tayo biktima ng korupsyon sa ating bansa. Magkaisa tayo, lumaban tayo, Muslim, Kristiyano, pulis, politiko ng mga buhaya. Lumabas kayo dito kung totoong mahalin niyo ang taong bayan at ang ating bansa. At makisa at sumuporta sa mga Pilipino na lumalaban sa korupsyon. Diba? Tawagin mo, I am the most powerful leader in the world. Tapos, ikaw pala, ako mo na sa peligro, tapos ikaw kumakain. Nasa loob. Leader ka, kailangan mong manguna. Kahit bariling ka ng mga putang inang pulis, manguna ka. Nanawagan ka ng tao, pagdating ng tao, bigla kang aalis. So leader bang tawag doon? Ang tao mo, pinagsisipan ng pulis. Ang leader, ang organizer, nandun, kumakain. Sa aircon. Di ba? So pangit yung tignan, pangit yung tignan. Pangit yung tignan. Kanin ka lang ng palay para ikaw palaging masunog ng araw. No? Tatawagin mong tao. Kaya bakit wala talaga mangyayari? Walang mangyayari. Uwi lang tapos rally. Taranin mo. Magkaisa tayo. Mag-rally tayo. Maya-maya uwi. Bukas balik tayo. Uwi tayo. Balik bukas tayo. Langaw lang ang mapapababa mo nun, tanga. Di ba? Wala. Ilang rally na ang ginawa natin mula nung pumutos ang Mag-iisang taon na. Isang taon pero na. mananalo, wala. Wala. Nalalagay sa alanganin at ito pang ano dyan. Isa-isa tayong pinakasuhan. Nagsawa ng CIDG sa akin sa pagtawag sa akin. Ayaw na nila akong tawagin ngayon. So dapat ganun. Di ba?
Tapos pag nanalo sa rally, bumagsak si BBM, lahat ng mga putang ina nasa taas ng stage, nagpapahele, nagpapasikat, pero pag sa labanan, wala. Diba? Pero pag victory, oh, panalo tayo! Panalo tayo! Lahat ng artista nandyan para magpasikat. Oh, wala yan, walang pwede yan. Kuya Mark, kasi Kung ganyan ang leader ko, sampalin ko ng 3 beses sa mukha. Tawagin niya ako, sabi niya mag-rally tayo. Tapos siya nasa mall. Suntokin ko ang leader ko yan. Hindi ako papayag nun. Di ba? sinisigaw, Kuya Mark, sinisigaw kagabi. Tignan nyo, nung nasa Mindiola tayo, nagpawat ba ako hindi? Lahat ng pulis pinagmumura ko. Kahit doon mismo ako mamatay. Bakit? Ako yung nakikita ng tao na nagsasalita. Tapos makikita nila sa peliklo, ako ang unang tatakbo. Hindi yun pwede. Pag nagkagulo, ay, sumakay ng kotse si pa, umuwi. Pag victory, nasa taas ng stage, ayaw magpawak ng microphone, gusto sa kanya lang. Mga kababayan, panalo na tayo, tapos ng laban, gago. Hindi yan pwede. Ano tanong mo? Kasi kagabi, Oh. dyan sa EDSA Monument, People's Monument, Oh. sabi, sugod daw, sugod. Sugurin mo mukha mo, tanga. Ano, kami lang susugod, kayo nasa stage? Matutulog? Walang tulugan daw, susugod daw. Walang tulugan, tapos ito mga tao tulog sa kali. Saan ang organizer? Saan? Saan ang organizer? Sino nagtawag ng rally? Sino nagtawag ng rally? Nandito? O wala. Sinong kawawa? Taong sumusunod sa mga gagong organizer. Eh kahit kayo magtulong-tulong pa mga organizer yan, ipakulong niyo ako. Magsuntukan tayo sa loob ng kulungan. Mga gago kayo. Kawawa yung taong sumusunod sa inyo eh. Pagdating ng tao, bigla kayong aalis. Di ba? Kahit pagkain, ninyo nyo iniwanan. Tubig lang. Anong gusto nyo? Hanggang bukas, uminom sila ng tubig? Tapos saan sila iihi? Dito? Mag-rally tayo, magkaisa tayo. Nandiyan ang pulis, umulis din siya. Iniwan ng tao. Ano masasabi? Ano yan? Isasacrifice mo sila? Di ba? Kuya Mark, ano masasabi mo dito sa mga liwanag vlogger na galing pa ng ibang Ito, taga Davao. Taga Davao kasi akala nila meron silang magmuna na video na maganda talagang labanan. Eh wala pala, puro bayot ito namumuna sa atin. wala tayong panalo dito. Wala tayong panalo. Nagkalat lang tayo dito, baka na, sampalin pa tayo ng mga pulis dito. Ano ba ang tanong nyo? Wala na? Meron pa. Sige. Oo. Ngayon, kumanta na si BBM, kumanta na si Amy Marcos, mabigat ang mga binitawan niya salita. So, tapos yung mga leader kagabi, dyan, lalong-lalo na yung UPI nga, victory na daw. So, ang victory, pag victory talaga ay talagang bababa na si Marcos. So, subalit ngayon, bakit nagkakaroon pa ng rally? Wala, ang ibig sabihin, hindi pa victory. Ayun nga yung sinasabi ko, yan yung panaginip lamang na victory. Okay? So, masabi ko lang na nanalo tayo kung si BBM ay nasa Hawaii na. Yun ay victory. Pero hanggat hindi pa naupo ang gusto nating iupo sa pagka-presidente, ay hindi matatawag na victory yun. Di ba? Yun lang. Thank you. Tanong kayo! Magkano kayo kung Davao? Magtanong kayo! Ito sa Ito mga vlogger to, magtanong kayo! Medyo mo sila. Yan, pag naupo si Bong. Kami rin ang vlogger ni BBM. Magtanong kayo! Ay, ito. Nagtanong ako. Ito. Oy, wait lang. Mamaya, padaanin muna natin yan. Okay na, okay na. Okay. Ano sa tingin mo? Uusad ba yung impeachment ni Kumpigo sa mga president? I-impeachment. Hindi na ba tayo ng boto na makanig sa atin para ma-impeach natin sa BBM? So, actually kasi, parang kung si Kiko Barzaga lang ang mananawagan, itong pag-impeach kay Bongbong Marcos ay hindi mangyayari yun. Alam mong mangyari na ma-impeach ito si Bongbong Marcos sa pamamagitan naman ng pagsampa ng impeachment niya. Dahil, pero sa tingin mo, nagkaroon ng realization yung mga tao na nakapag-isip na boundaries mo natin na
dahil sa binunyag gusto ng kapatid niya. Eh, kasi na, bumaliktad, ipinamit ng 2028, kasi balik araw ng mga congressman na yan, at mga senador na yan. Oh yes, ganyan talaga ang gagawin nila. Ngayon pa lang, makikita natin na isa-isa na silang nalalaglag. Itong mga gabinete ni Bongbong Marcos ay isa-isa na silang nalalaglag sapagkat nakikita nila na pabagsak na itong amo nila. Kaya ito, Tuta Soto, Tito Soto. Tama? Akala ko Tuta Soto. Tito Soto, mas mabuting mag-isip-isip ka na habang makaaga pa. Pati ikaw, Pinky Lacson, Ping Lacson pala. Akala ko Pinky Lacson, sorry. Ano ngayon? Ping Lacson. Kayo ni Tuta Soto, Tito Soto at si Ping Lacson, tumatanda na kayo sa Senate. Dapat alam nyo kung anong tama at mali. Malapit na kayong mabukulan at mawalang buhok nyo, kagaya ni Mayor Magalong sa Baguio, nakakalbo na sa pagiging mayor, wala pa rin utak hanggang ngayon. So yan yung mahirap, tumanda ka sa politiko, wala kang alam. Apuno! Sa tingin mo, Diba? Albert, natatakot na yung mga congressman, mga senador, dahil Yes. ang mga tao talagang nakikialam na. Oo, takot na yan. Nanginginig na ang mga buto. Kaya gusto nilang ma-impeach ang mga Duterte at ipakulong ang mga Duterte kasi pag nakabalik ang mga Duterte, lahat sila sa kulungan ang bagsak. Kaya, kayo mga buhaya kayo. So, Picture muna para mamaya. Yan. may tanong ako. Oh. Balita din na kanina sabi ng sa speaker, ang Speaker of the House uli ay nag-resign na. Ang Speaker of the House. Confirm yan? nag-resign na naman siya. Oo. Sabi ng speaker, usap-usapan. Parang hindi ko Hindi. sasagutin, parang hindi pa I-confirm mo na. ano yun ah. Baka hindi. Hindi ka naman magtitinda kung hindi niya Baka confirm. mamaya sagutin ko, bukas umulan na naman ng sumpina sa bahay. Confirm daw, nag-resign today. Di ba? So kailangan ma-confirm ko, baka sabihin ko na, di ba? Kaya nung nakailang araw, Check mo nga daw. ang daming pulis sa bahay. Oo. Tuwang-tuwa yung mga kapitbahay ko. Makukulong na si Kuya Park. Sasabi mo sa mga nag-resign, sina... Okay, so ang masasabi ko sa mga nag-resign, Nagtalunan sa bangka. na yan kaya sila nag-resign kasi takot sila. Kasi magnanako rin sila. Kahit mag-resign pa kayo, hahabulin kayo ng taong bayan. Gaya ng sinabi ko sa inyo, siguraduhin nyo lamang na hindi kayo mawawala sa pwesto ninyo. Dahil pag nagkataon na nawala ang piling ng katarungan at bumagsak ang timbangan ng justisya sa inyo, taong bayan ang huhusga sa inyo, mga politiko kayo. Yes. Tungkol dito sa mental health issue ni BBM, ano yung masasabi natin? Ang masasabi ko, aprobado yan. Talagang may mental issue yung Bongbong Marcos na yan. Oo. Kasi mukhang pinapadrugs nga nitong dalawang si Amy mismo nagsabi na hindi tayo. Diba? So naniniwala tayo kasi kapatid niya yun na pinapadrugs nitong asawa niya mukhang zombie. Na si Lisa Araneta Marcos, itong kapatid pinsan niya, kasi Tambalos Martin Romualdez. So, mahiya na kayo. Mahiya na kayo kasi hindi na kayo matatawag na public servant kasi ang mga tao hindi naniniwala sa inyo. Okay? Sino yung, Kuya Par, sino yung dapat paniwalaan? Si Senator Amy na kapatid o itong si Auntie Claire? Ang dapat paniwalaan ay si Amy Marcos kaysa doon kay Candy Claire. Kasi si Claire Castro ay puro kasinungalingan ang pinaggagawa niya at pinatatakpan niya ang pagnanako ng administrasyon na ito. Na alam naman natin na si Claire Castro natin ay puro siya panira kay Bongbong Marcos. Pero dahil siya ay binigyan ng posisyon, dahil siya ay binayaran ng salapi, ngayon overprotected niya si Bongbong Marcos. Kaya mas kapani-paniwala si Amy Marcos kasi walang record si Amy Marcos na gaya ni Claire Castro. Okay na, pilis lang. Meron pa. Ito pa kay Park. Kaya Park, laging buka mong bibig na nagrarally sa Nang alin? Manjula. Sabi mo nga matapang, punta ka doon sa Manjula, hinarap mo ang mga So ang ibig mong Saan banda sabihin yan, sir? ay itong pabalik-balik na rally, kapag Ha? sa Manjula nag-rally, ay i-effect pa. Ay, yes, of course. Kasi lahat naman tayo ng rally, dapat eh. Kasi kung dito tayo mag-rally, sino bang pinapababa natin? Chat Yung mo, manager chat. ng Robinson? Chat. Hindi, saan ba nakatira ang presidente? Dito sa Robinson. Sino pinapababa natin dito? Manager ng Robinson? Di ba? So parang yun, di ba? Siguro may epekto pag nasa doon. Kayo, sabi natin, dito tayo nagrarally. Bumaba sa pwesto yung ng manager ng Robinson. Sino gustong pumalit? Sino? Ako! Siya, gusto niya So dapat, Walang sumagot eh! doon tayo.
Di ba? Kaya dapat mag-isa tayo. Kakamping, Dilawan, ano ka man dyan, makakaliwa ka, Duterte ka man, mag-isa tayo, lahat tayo biktima ng korupsyon. Tama. Di ba? May tanong ako, ano masasabi mo sa nagsasabing binabayaran daw tayo ng mga Duterte, yung mga relihista? Saan kukuha ang mga Duterte ng pambabayad sa mga tao? Bahay nga yung Duterte, Buluki. Oo, tama eh. Bahay nga yung Duterte, doon sa Davao, mas mayaman pa itong bahay na kakapasok lang sa Kongreso. Kesa doon sa ang tagal ng mayor, naging presidente pa na bulok ang bahay. So saan kukuha itong mga Duterte ng pambayad ng tao? Di ba? Kayo ang bayad. Etong mga loyalista, puro bayad. Pati ang mga vlogger nila, puro bayad. Nagbabayad pa sila ng mga taong nagko-comment lang para i-bash. Pero kahit anong gawin ninyong pagtakip at pagpabuti sa lahat ng ginawa ni Bongbong Marcos, wala na. Saan ka makakita ng isang presidente? Pumunta doon sa Binagyo, sa Cebu. Imbis na ang dala niya ay bigas at tubig para ipakain sa tinasanta ng bagyo, ang dala niya, cameraman at media. Hindi mo kamo ang kailangan ng tao. Ang kailangan ng tao sa Cebu na tinamaan ng bagyo, pagkain at tubig at matutuluyan. Hindi ang pagmumukha ng isang bangag na pangulo. Tama. Tama talaga Okay yan. na. Thank you. Oh, isa na lang. Last na. Oh, last na to. Mensahe mo dun sa mga vlogger na ngayon kasi nararamdaman nila palubog na yung bangka nila, balak na bumalik sa mga Duterte. O, eto kayo. Lahat ng vlogger ni Bongbong Marcos, eto kayo. Subukan nyo lang na kaya nyong gawin. Pag naupo ang presidenteng si VP Sara, subukan nyo lang at titignan namin kung kaya nyong gawin ang ginagawa namin ngayon na ang amo ninyo ang nakaupo at kaya namin kayong i-bash. At siguraduhin nyo lamang na pag naging presidente si Sara, gagawin yan kasi pag nakita ko kayo, pag uuntugin ko mga ulo ng mga gao kayo. Okay, thank you. Francis Balahura, mukhang adik at pangit na bangag na sama ng tiyabo. Yan ang TikToker nila. Sangkay. Si Sangkay TV, ganun din. Si Mark Isang Ramos. bayaran. Pati si Wilson. Pati yung si Wilson Vlog. Oh, ito, yan sila nasabihin ko sa'yo. Bago ka mag-isawsaw sa problema ng ating bansa, ayusin mo muna ang ngipin mo kasi punang kiki. Baka magsisirado pa sila ngayon ng sanyo nila eh. Okay na? Thank you, bro. Thank you. Excuse me, ma'am. Sir, padaan lang, sir. Salamat, sir. Ang lahat ng mga nagsalita sa Marcos design at pag-parura ng system at struktur. Oh, ganun. Ako yung tao niya kanina, kasi libo-libo ang nananawagan ng Marcos design. Pero may friendly and unsolicited remarks. Kung kaya yung Secretary Ray Sir, sa sobrang pagkasensityo, ang kalimutan mo na ang kriminal dito ay hindi po ang taong bayan. Ang kriminal ay ang boss mo, si Marcos Jr., si Martino Marquez na barkada ninyo. Yun ang imbestigahan mo, hindi ang taong bayan na nagpapasakot sa inyo at yun ang dapat mo na protektahan. Mag-isip-isip ka muna, Mr. Emilia, ipupulong mo kami lahat, then yun eh, yung people ay hakulan ka kasama ng kapatid ko. This is the worst ever government, and this is a criminal government presided not only by a plunderer and a corrupt, but a rather drug abuser and illegal drugs kingmaker na ang kanyang pag-ari-arian ay para sa corrupt at mga nangyari. This is the worst government after the martial law and the dictatorial regime of his father. Mas imbis yun nag-iisip, ito walang matinong na pag-iisip. Kriminal na, wala pang matinong na pag-iisip. This is a security or national nightmare na dapat tapusin sa bayan. Mabuhay ang sa bayan. Maraming salamat po tayo at yan po for this. Ikaw na nagbukal ka doon? Lapit lang naman dito yung uwian mo eh. Ha? Sa Pasay ka uwi? Saan? Wala ka na dun sa ano?
Mr. Bayad, bayad. Bayad! Bayad. Bayad yung mga yan! Okay na, umuwi na kayo. Papangit Thank you. nyo. Joke lang, joke lang. Thank you, thank you. Ingat kayo. Uwi na tayo kasi wala nang organizer dito sa rally ninyo. Kaya nga eh. Bukas, pupunta pa kayo? Ano update? Bukas, pupunta pa kayo? Hindi na ako pupunta, uwi ako ng Batan. Wala nga yun, oh. Wala eh. Uwi na kayo, umuwi na ang mga organizer. Takot sila sa pulis. Dito, umuwi. Ayan. Bukas na ulit. Kukuha mo na sila ng permit. Pinansel kasi yung permit kung sa ano, sa Manila. Feeling ko nga hindi bibigyan ng permit yan. Bukas. Malabong bigyan yan. Pinansel na nga yun doon, tapos bibigyan pa, hindi bibigyan yan. Kaya bro, ako nga, kakaroon ka ng permit sa mismo. Ano kayo nakatira dito? Wala nga eh. Wala na ano. Mag-hotel kayo? Hotel lang kami. Tapos, Saan kayo mag-hotel? doon kami sa Rito. Pasay na lang kayo. Pasay, kasi isang move lang papunta dito MRT. Pasay tuloy. Pasay kayo mag-book o marami dun mura. Yung yung Queensland Hotel, mura lang. Nasa 700 to 800 lang ang isang buong Sabi nila, balik lang doon. Saan banda yun? Sa may retiro. Ay, malayo. Pag dito kayo MRT lang, andun na kagad. Pagsabaan nyo lang. Pasay. Pag Ricto kasi, dito malayo pa Ricto. Hindi, malayo. Malapit lang kasi MRT. Pag traffic, MRT ka, mabilis lang. Pag Ricto, hindi, malayo yun. Kasi sasakyan nyo papunta Ricto. Oh, mahal. Ngayon, baka mag-jet na lang kami. Magkiapo pa. Ano? Mag-jet pagkiapo pa. Yung Taytay. Ay, mag-ano na lang kayo? Magpasa. Mag-gilay lang kami, mag-giliner. Para bababa kami sa may Mindula. Malapit lang man sabi nila. Magpasay kasi pagsaba nyo MRT. Punta kami doon lumayat bukas. Para malapit lang doon sa Dolomite. Magpasay, mas malapit sa dulo. Malapit doon sa Pasay. Pasay, ano yun? Kaso yung may Tapos pag sa Queensland Pasay kayo mag-book, isang sakay lang din, Dolomite lang. Hindi na, kahit mag-jeep. Pasay na lang kayo mag-book, Pasay. Queensland. Kung gusto nyo, Kabayan Hotel. Mga 3,000 ang isang gabi. Sila PL mo. Ito.